Patuloy ng pag-uusisa ni Maymay at Kisses sa di umanong love story ni na PJ at Baninay. Kausap naman ni PJ si Kuya sa confession room tungkol sa kanyang naging kabataan. Bata pa lang daw po ako, nakikitaan na nila ako ng yung hindi hilig yung mga ginagawa ng mga batang babae, like maglaro po ng mga Barbie. Mas gusto kong kalaro yung mga pinsan kong lalaki, ganyan. Si mama po, pinipilit niya ako magsuot ng mga pambabae. Pero ako po, hindi ko ginagamit. Niram ko yun sa mga damit ng pinsan kong lalaki. Parang naintindihan na ni mama na iba yung gusto ko, kuya. Pero siya, nagtatry talaga siya na hindi ako mapunta sa ganun. Mga 11 po, kuya. Medyo na confused na ako. Parang nagka-crush ako sa isang girl. Parang isip ko pareho kami ng gender, ganyan. Bakit ganun yung nafe-feel ko. Tapos yun, parang doon na napatunayan ni mama na parang lalaki nga daw yung anak niya. Ganyan sa naisip niya, ipasok ako sa all-girls school nung nag-high school ako, kuya. Natakot din po kasi mawawalan ako ng barkada mga lalaki. Pero doon pa pala po ako mag-enjoy. Kasi parang lahat ng girls, parang lang, sa akin lang lahat sila. Walang kaagaw. Nagkaroon ka na ba ng pag-uusap ng iyong nanay? Kasi si mama laging, since nung 2 years old po ako, lumaki po ako sa lola ko. Parang si mama nandyan lang, parang tawag lang, parang twice a year lang siya umuwi. So, hindi niya ako din ganun na gabayan or nabantayan sa gusto niya mangyari. Nung mga panahon ba na ito, na pusong lalaki ka? Apo. Itinago mo ba ito? Parang hindi naman po, kuya. Parang nagtatry si mama na wag kong gawin yun. So, meaning po, hindi ko po kayang itago. Parang sabi ni mama, pagdating daw ng 18 or 20 plus, baka magbago parang isip ko. Pero, unti-unti naman, kuya, parang wala na. Okay na sa kanya. Mahirap bang maging iba, Jesse? Kuya, pinapaya. Sorry, kuya. Alam ko, simula at umpisa, kuya, magiging mahirap talaga. Mula sa magulang mo, kuya, kung paano ka nila suporta sa gusto mo, hanggang sa mga taong makakasama mo, kuya, sa labas, kung sino yung mas makakaintindi sa sitwasyon mo, kuya. Pag nalaman nila na hindi ka totoong lalaki, na parang hindi daw dapat katanggap-tanggap sa lipunan, lalo na sa Panginoon, kasalanan daw. Sa akin po, hindi naman po namin ginusto na piliin yung ganitong sitwasyon, kuya. Kasi kusa ako lang naramdaman, kuya, na iba yung isip ko, yung nararamdaman ko. Isa nakikita ko sa sarili ko, kuya. Hindi ko alam kung nagsisisi ako or what. Pero sobrang mahirap po, kuya. Sana nga, kuya, kung alam ko lang na hindi magiging madali yung tatakbuhin ko sa ganitong karera, kuya. Sana mas pinili ko na lang makinig or sa gusto po ng magulang ko, kuya. Pero parang ang hirap din kasi hindi ka magiging totoo sa sarili mo. Hindi mo alam kung paano ka saan ka lulugar. Patuloy na pag-uusap ni na Kuya at Jessie. Paano ba nakaka-apekto sa relasyon mo, sa nanay mo? Itong ginawa mong desisyon. Alam ko po, hindi man kami nagkakaroon ng masinsinang usapan po ni mama about this, pero kung ako po nahihirapan para sa sarili ko, alam ko rin po nahihirapan din po si mama. Naitanong ni Kuya kung ano ang naging pakiramdam ng ina ni Jessie nang pinili nitong magpa-opera at ipaalis ang kanyang dibdib bilang unang proseso ng kanyang pagiging ganap na lalaki. Mas pinili niyang sumakayan sa gusto ko, kuya. And
Parang sa tingin ko po kaya kasi iniisip niya sa itsura ko. Pag may nakakapansin na may ganyan, tapos itsura mo lalaki, tapos meron kong ganun. Minsan, talagang mahusgang kakaagad ko yan. Sa tingin ko, hindi lang po nagsasalita si mama, pero alam ko, kaya na iniisip niya lang din po yung kapakanan ko kaya. Para mabura na sa tao yung tingin ng tao na babae yan. Hindi naman talaga lalaki yan. Mga ganun kaya. Tama ba na nabanggit mo na hindi pa kayo nagkakaroon ng pag-usap ng iyong ina? Apo. Sa hinaba-haba ng mga taon. Hindi po ako masyadong naging open kay mama. Lalo na sa alam kong dapat siya yung kasama ko sa laban. Parang sinarili ko ito. Yung inaasahan ko pang isang magulang ko sana na magtatanggol sa kasabi. Wala din sa tabi ko kaya para kahit pa paano alam kong may kakampi ako sa laban. Kaso wala. Parehong wala. Ano bang nangyari sa tatay mo? Baby pa lang po ako kaya maghiwalay po sila ni mama. Hindi ko naman kailangan ng kahit anong suporta pinansyal galing sa kanya. Gusto ko lang yung magkaroon ng tatay na makatulong mo kaya sa mga taong husga sa'yo. Yung magpapaliwanag sa akin para mas gumaan ko yung ilog ko. Kaso wala siya kuya. Naiwan lahat po kay mama kuya. Kaso si mama naman umalis ng bansa para din naman sa ikabubuti naming magkapatid. Kaya din siguro kuya naging ganito yung binigay na buhay sa akin ni Lord. Kasi para tumayong lalaki po sa pamilya namin. Kahit na medyo komplikado kuya. Kasi kuya, hanggat kaya ko naman kuya, gusto ko ako na lang. Kasi parang desisyon ko naman to kuya. Parang ayaw na sila idamay. Jesse, Kaya, gusto kong malaman mo na may mga laban na kailangan natin ng kakampi. opo kuya. Kahit gaano pa tayo katapang. Kung may tapang ka na gawin ang desisyon mo tungkol sa iyong pagkatao, naniniwala ako na may tapang ka rin na makapagbukas ng salubin mo sa iyong nanay. Sana nga po kaya sa pagpasok ko dito, mas maintindihan po ako ni mama. Abangan bukas. Ano nga ba ang masasabi ni Mommy Vanjie sa kanyang anak na si Jessie? Naawa po ako kay Jessie po. Hindi ko po binibigyan ng chance na marinig yung side po niya or marinig din po ni Jessie yung side ko. Hanggang kailan niya kaya maitatago ang kanyang pagkatao mula sa housemates? Ano ba talaga yung nangyari kung bakit na ano na pen? At ang masayang okay na ukay ni Kuya. Bira ka dito!